So mga kababayan, kinukuyog po ako ng mga bobong DDS dun po sa Facebook ko. So hindi po nila alam na mga bobo sila kasi nga po, mga bobong DDS po sila. So ngayon, no, magpapakita sila ngayon sa akin ng isang article, 'di ba? Hindi pala nila naiintindihan. So ang sabi nila mga kababayan, pakita ko na lang diyan, no. So sabi nila, 10 billion daw po, no? 10 billion daw po yung confidential fund ni Presidente Bongbong Marcos. So, o nga naman, syempre, kung kukumpara mo naman sa 600 million ni Sara Duterte, eh malaki naman talaga di hamak yung 10 billion na confidential fund daw po ni Presidente Bongbong Marcos. So alam nyo kung ano nakakatawa dito, hindi po nila naintindihan yung sinasabi nila. 'Di ba? Pupunta-punta sa Facebook ko, mga hindi pala nila alam kung ano yung sinasabi nila. So ito, basahin natin yung article na pinapasa nila sa akin. So sabi nila dito, 'di ba? Look, confidential and intelligence fund expenses hit 10 billion in 2023 with the office of the president posting to the high expenses 2.5 billion. Okay. So mga kababayan, malinaw dito mga streetwise, no, na 10 billion po sa buong administrasyon po, sa buong sa buong departamento, sa buong administrasyon, lahat 10 bilyon. Oh. So para mas malinaw, no, tingnan natin 'to, ah. Baka hindi niyo pa rin magets eh. So ito, 'yan. So Office of the President, meron siyang 2.2 billion. Ayan, sa Office of the President. Tapos Philippine Drug Enforcement Agency, merong 500 million. Okay? Tapos National Intelligence Coordination Council, NICA, so merong 127 million. So ang point ko dito mga kababayan, sa 10 million mga streetwise, hindi po ito lahat sa Office of the President. Ito po ay hinati-hati sa National Security Council, Office of the Presidential Advisor in Peace, Reconciliation and Unity, Anti-Money Laundering Council, Games and Amusement Board. Ang dami nito eh. So ano ba sinasabi ko dito mga kababayan? Hindi po nila naintindihan yung sinasabi nila. Ganyan po kabobo itong mga bobong DDS. Oh, so ngayon baka sabihin niyo na naman, eh Takeru, kahit na malaki pa rin yung maganda yung mga tulo laway pa no. So mas maganda pa ngayon tulo laway pa ngayon mga DJs habang nagtatanong no. Takeru, Takeru, kahit na mas malaki pa rin yung confidential fund ng presidente kumpara kay Sara. 2 billion yan eh. Bobo. Bobo talaga itong mga to. Una sa lahat mga kababayan, napaka-basic nito. Una, ang tanong dito, na-flag ba ng COA yung Office of the President dun po sa confidential fund? So, ibig sabihin nun mga ka-streetwise, no? Isa lang ibig sabihin nito. Di ba? Wala pong Mary Grace Piatos, wala pong Kokoy Villamin, wala pong Milky Sibuyas, doon po sa confidential fund po ni PBBM. Kaya nga na-flag ng kaya nga na-flag ng COA yung Office of the Vice President, si Sara Duterte, kasi may nakitang anomalya. Oh, sa Office of the President, kung may makitang anomalya, ang COA, babatikusin po natin yan. Di ba? Ayun ang point natin dito. O ngayon, ang sinasabi ngayon dito ng mga bobong DDS, na ito, meron sila pinapakitang ito yung unqualified opinion daw po regarding dito po sa confidential fund nga po ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin daw po ng unqualified opinion, ibig sabihin daw po malinis daw po yung confidential fund or yung pag-audit nga po ng COA sa Office of the Vice President. Mga bobo talaga kayo. Alam nyo, dyan talaga ako naiinis sa mga bobong DDS eh. Hindi nyo talaga alam na mga bobo kayo kasi nga mga bobong Duterte supporter kayo. Una sa lahat, mag-research kayo. 'Di ba? Unqualified opinion, hindi ibig sabihin po niyan ay malinis po yung Office of the Vice President or yung na-audit ng COA. Unqualified opinion po, ibig sabihin po niyan, 'di ba? Ito po isang proseso ng COA kung paano niya ina-audit ang isang ahensya. So ngayon mga kababayan, baka sabihin ninyo, binobola ko kayo. Ito galing COA ito. Ito galing COA ito, pakita ko na lang diyan, no. So sabi dito clarification on the use of praised highest COA audit rating. 'Di ba? So
sa bandang baba, no, opinion. An audit opinion pertains only to the financial audit conducted regularly by COA auditors on the agencies with its jurisdiction. It may be unmodified or modified depending whether an agency financial statement are prepared. So sabi nga dito mga kababayan, no, ito pa, no, an audit opinion should not be viewed as a rating, score, or grade with ranking of lowest to highest. So hindi siya rating. Ito po ay isang proseso ng COA. Bumababa yung tripod ko. 'Di ba? Itong mga bobong DDS mga kababayan, sinabi lang po ng SMNI na yung unmodified opinion ay isang rating, naniwala kagad kayo. Oh, sinabi lang ng vlogger ng bobong DDS, 'di ba? Na yung unmodified opinion ay isang COA rating, naniwala din kayo, hindi man lang kayo nag-research. Ay, mga bobo talaga itong mga buwaka ng inang mga to, no? Ang bobobo nyo, no? Honestly. Sorry, ang bobobo nyo. Bobo. So ngayon mga kababayan, ito. Ang sinasabi ngayon natin dito, di ba? Kung mapa-flag ng COA, yung Office of the President, so well, kailangang imbestigahan. Ganun lang kasimple yon. Ang problema dito kay Sara Duterte, 2023 pa lang mga kababayan, di ba? Maanumalyan na po yung confidential fund ni Sara Duterte. Kaya nga po ito na-flag ng COA. Oh, ayun dapat yung mga sinasagot ninyo. Ganyan kasi mga kababayan kapag ang palagi yung pinapakinggan, mga SMNI, di ba? Yung mga banateros, bobo, mga putang. So ngayon, kung kukumpara ngayon natin ito. So yan, ito. So actually confirm naman ito, no? Hindi, teka lang. Meron palang article dito. So ito. Ito na balita ito noong October 29, 2024. Di ba? House Drug War Probe to look into Rodrigo Duterte's confidential intel fund. So noong October 29 mga kababayan, plano na po talaga ng ating mga congressman na pati rin po confidential fund po ni Rodrigo Duterte po ay halungkatin. Kasi nga po, posible po yung mga reward system nanggaling po sa confidential fund. Well, hindi pa sila umaabot sa ganung kasing punto kasi kailangan mo nilang isettle kung totoo ba talaga na merong reward system. Ayun kasi nawawala si Rio Nagarma, pinatakas na naman ng mga inutil nating BI Actually, mga kababayan, no, ako ito lang, no, nagtataka talaga ako, no, dito sa Bureau of Immigration natin, no, palagi na lang kayo natatakasan. Hindi nga, di ba, si Tebes natakasan, well, si Tebes, understandable si Tebes. Ginawa niya yung krimen niya, nakalabas na siya ng bansa. So, di ba, si Alice Guo, natakasan kayo. Tapos, sino pa ba yung tumakas? O Alice Guo, si Harry Roque, natakasan kayo. Regina Garma, natakasan kayo. Ano klaseng BI to? Diba? So ngayon, mga kababayan, ito. Diba? Ngayon, kasi kung titinan po natin mga kababayan, no, wala naman po kasi nagbago. Actually, mas maliit pa nga yung confidential fund at intelligence fund ni PBBM kumpara kay Digong. So, tingnan nyo to So, nung pag-upo ni Digong 2016, meron siyang 517 million. Million lang kasi nanggaling siya kay Pinoy So, nung 2017, meron siyang 2.5 billion. Hanggang 2019, 2.5 billion. Pero nagtataka lang ako, no, nung panahon po ng pandemic, pumalo po ng 4.5 billion po ang confidential fund po ni Digong. Pandemic yan. Anong surveillance mo dyan? Pandemic. 4.5 billion. Oh. Hanggang 2022 ito. Si PBBM, 2 billion lang yung confidential fund. At mga kababayan, mas matindi po ang ginagawa ni PBBM ngayon. Kasi, una sa lahat, meron tayong problema sa China. Yun, kailangan po ng confidential fund doon. Kailangan po ng intelligence fund yun. Di ba? Si Digong nga, pinabayaan yung China. Laki-laki na confidential fund Oh. So, it's getting frustrating dito po sa mga bobong DDS na to. No? So, yun mga ka-streetwise. So, dyan po sa mga sumugod sa akin sa Facebook,
Tang ina nyo. Ang bobobo nyo. Bebe. Ang bobobo nyo. 10 bilyon. Sampalin ko kaya kayo ng 10 bilyong beses. Tanga? Magbabasa na lang ng article, di pa naintindihan. Alam nyo, nakakahiya yan, ha? Pupunta kayo sa Facebook ko, aawayin nyo ako, tapos yung dala-dala nyo naman palang balita, hindi nyo naintindihan. Tignan nyo kung gano'n kakahiyan yung nagagawa ninyo. O ba? So yun mga ka-streetwise, so yun po mga ka-streetwise, so yun po sa Team Replay. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa kabobohan po ng mga DDS regarding nga po dito na confidential fund daw po ni PBBM. So yun na, siyempre pa-like po, subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.